Attorney, kumusta po kayo? Mabuti naman po at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. Ayan, tagapanood nationwide via satellite, attorney. Okay, attorney, kung kayo ho ang tatanungin at sa forma at sa mga balitang lumalabas, lalong-lalo na sa mga interviews po ng mga senador natin ng bayan, sa palagay niyo po ba, attorney, ito po ay magtutuloy-tuloy, aabot sa 20th Congress o yung mismong pag-convene man lang ng mga senador as impeachment court, medyo malabo na. Ano ho ang thoughts nyo pagdating ho sa impeachment? Alam mo, kasamang Dennis at mga kababayan, ito po pag hindi itinuloy ng Senado, nilalabag ho nila ang saligang batas. Dahil ito naman po ang isinasaad sa Article 11, Section 3 ng Constitution na kapag ka na-submit na sa Senado ang Articles of Impeachment, trial shall forthwith proceed. At sinabi na nga po ng mga framers ng saligang batas, lalo na itong si former Justice Ascuna, na siya daw ang gumawa nitong provision na ito, literal naman po na agad-agad dapat magsimula ang trial. Ang sinasabi nga po ng Korte Suprema dito na kapag ka ang batas ay malinaw, hindi na kailangan pang-i-interpret. When the language of the law is clear, there is no room for interpretation. Pagka, pag sabihin ho natin na magtutuloy-tuloy ito, attorney, kakayanin ho ba ito? Sabihin natin na magkakaroon ng hearing o session o yung mismong impeachment hearing, magtutuloy-tuloy hanggang June 30. Kakayanin ho ba ito? Alam mo, kasama Dennis, ganito yan. Dapat nilang Mm. umpisahan at hindi nga nila inumpisahan kaagad-agad. So dapat to nilang umpisahan na. At tandaan ho natin na ang Senado ay hindi lamang legislative ang function. Meron ho silang non-legislative function, kasama na nga po dyan yung impeachment trial. At marami pong desisyon ng Korte Suprema tulad ng Balag versus Senate, yung Nery versus Senate, na kung saan ang Senado ay continuing body na kahit po magpalit ng mga miyembro dahil mawawala yung 12, dahil matatapos yung termino nila, magpapatuloy po ito dahil hindi naman po natatapos ang Senado bilang institusyon. Ang natatapos lang po yung termino ng kalahati. Kaya pwede po itong ma-carry over ayon na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema. Yun hong June 30 na pinag-uusapan, kaya po ba nilang maglabas ng desisyon on or before June 30, attorney, palagay nyo? Sa tingin ko po, sa takbo ng mga pangyayari, hindi ho nila kakayanin na magdesisyon unless mag-trial ho sila araw-araw at mamadaliin nila. Pero hindi naman ho natin po pwedeng madaliin dahil baka masakripisyo naman ang due process nung nililitis nila at nung mga nag-aakusa. Kailangan po ng tamang panahon dito at hindi ho natin maintindihan bakit ayaw nilang simulan kaagad. Oo. So ibig sabihin no, sa pagtutuloy ng 20th Congress po, nang naiwan ng 19th Congress, ito po ay legal. Legal po ito at naayon po yan sa saligang batas at mga desisyon ng Korte Suprema dahil papasok po ito dun sa non-legislative function ng Senado. At bilang institusyon, sabi po ng Korte, hindi natatapos ang Senado. Tuloy-tuloy po ito dahil tatandaan po natin, 12 senador lang po ang natatapos ang termino. May magpapatuloy po ng 12 at may papasok naman na 12 sa June 30 na sila po ay manunumpa dahil mga bagong kasapi ng Senado. So yung mga naiwan po nilang trabaho na tinuturing na non-legislative function, pwede po nilang ituloy. Matapos itong 19th Congress, tatawid po ito sa 20th Congress. Kaya lang po, syempre marami po ang magkukwestiyon dito, doon na ho papasok ang kapangyarihan ng Korte Suprema para i-interpret. Pero sa tingin ko po talagang kailangan magtuloy po ito. Oo, kailangan sa interpretation ng mga batas, lalo na batas 'yan, kailangan ho talaga ng comment po ng Korte Suprema, attorney. Yun po, kung may magdadala ng usaping ito sa Korte Suprema at hindi magkakasundo itong mga partido. Pero sa akin po kasi, sa kapakanan ng bawat isa, kasama na po ang Vice President na siyang lilitisin, kailangan po malaman natin ang katotohanan. Kasi ito po ay nakahang, hindi natin alam, totoo ba yung mga akusasyon. Kung totoo po yan, kailangan pa panagutin. Ngayon, kung hindi naman po ito totoo, kailangan malinis naman ang pangalan ng inakusahan dahil unfair naman po ito kung wala namang katotohanan. Oo, so to yan, attorney. Kaso ang problema, yung proseso pa lang marami ng question. Yan po ang problema nating malaki.
Okay, meron ho isang comment itong si Senator Tolentino. Ang tawag ho niya doon sa pagtatapos o yung tipong hindi pagtutuloy ng impeachment hearing, ang tawag po niya dyan ay functionally dismissed. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ang functional dismissal ho, sinasabi nila, parang moot and academic na hindi na pwedeng ituloy. Pero wala pong ganyang option sa saligang batas. Lalabagin po nila ang saligang batas kung i-dismiss nila ito. Katulad nga po ng pinapalaganap na resolution na de facto, hindi ko alam kung impacto o de facto. De facto yata, no? De facto dismissal daw. Wala pong kapangyarihan ng Senado sa saligang batas na i-dismiss ang impeachment article. Ang trabaho po nila, pag natanggap nila yung articles of impeachment, litisin nila yung taong nasasakdal at mapatunayan kung may kasalanan o wala. Yun po ang trabaho ng Senado sa ilalim ng saligang batas. Yun ho bang pagtutuloy, kung pag-uusapan natin yung pagtutuloy, yun ho mga natapos ng 19th Congress, pwedeng questionin ng mga papasok na senador sa 20th Congress, attorney? Maaari po silang mag-question pero iyan po ay usaping legal at interpretasyon ng saligang batas. Ang kanilang direksyon ay pupunta sila sa Korte Suprema para ipa-interpret. Tama po ba na mag-carry over ito? So hanggat hindi po dinidesisyonan ng Korte Suprema, mananatili po yung nakalagay sa saligang batas dahil wala pang interpretasyon, natutuloy po ito. Kasi kung baga ho naiwan lang itong kaso, para po yan sa isang korte, napalitan lamang yung judge, ibig sabihin ba hindi na itutuloy yung paglilitis dun sa kaso? Napalitan lang naman yung judge. Yun ang pinaka-swak na paliwanag dun siguro, no? Sa isang pangkaraniwang kaso, pag napalitan yung judge, hindi babalik, it will not go back to zero, attorney. Tama po yun. At magpapatuloy po yung kaso kasi po yung judge itutuloy niya lamang yung naumpisahan nung pinalitan niyang judge. At siya na ngayon ang maghuhusga ayon sa ebidensya na naipresenta ng magkabilang panig. Oo. So ibig sabihin, doon pa rin ako tututok, attorney, sa totoo lang kung talagang tatawid siya o hindi siya tatawid. Oh. Doon pa lang pag may nag-question, makikita mo na kung sino yung yes or no, attorney. Tama po yan. At bilang mga senador na siya ho sanang maghuhusga, sila po dapat ay impartial at walang pinapanigan kundi ang katotohanan ayon dun sa mga ebidensya. Kaya lang po sa takbo ng mga pangyayari, ay parang may pinapabura na kaagad yung ilang mga senador. Hindi na po sila magiging patas na judge. Kaya kung ako po itong mga nag-file ng complaint, ipapa-inhibit ko sila. Dahil meron na ho sila kaagad manifest bias. Pabor o hindi dun sa taong nililitis. Sino ho ang magpapile ng para ipa-inhibit po yung nakikitaan na kulay na senador? Yun pong mga nag-file ng reklamo. Ito po yung mga Mm. prosecutors ng House of Representatives. House of Representatives mismo ang dahil sila yung nagpasa. Opo. Okay. So, sa palagay po ba ninyo, attorney, pagka ganito impeachment ang pinag-uusapan, kung sabihin Hmm. na natin magtutuloy-tuloy ito hanggang 20th Congress, ilang panahon, ilang buwan, ilang taon ang pinag-uusapan natin din eh? Wala pong specific na time frame kasi po depende ito doon sa ebidensya ng mga nagsasakdal, yung mga nagreklamo at depende rin sa ebidensya at mga testigo ng Vice President. So sa kasaysayan po natin, dalawa na po ang impeachment trial natin kaya lang hindi po natapos yung kay President Erap kaya medyo mabilis yon. Yung kay Justice Corona ko parang inabot ito ng mga 3 o 4 na buwan kung sa tama ang pagkakatanda ko. Pero ito pong kay Justice Corona ang nagtagumpay at natuloy na impeachment trial kasi umabot po sa botohan at na-convict nga po yung former Chief Justice Corona. Yun. Attorney, singit ko lang itong tanong ng aking kaibigan, nabagil niyo ho kasi yung impartial. Kapag ka ho kailangan maging patas sa isang kaso, di dapat hindi sila nagpapa-interview. Sana. Kasi po, katulad po yan ng isang hukom, ang sabi po ng Korte Suprema, the judge must not only be impartial, he must appear to be impartial. So ano po mang signs ng impartiality? Sapat na dahilan nyo para mag-inhibit si judge. Kasi makikita mo na talaga yung sa pamamagitan ng endorsement, sa mga issues, sa mga kahit yung oo na papayag na tutuloy-tuloy at hindi. Sino bang senador ang parang hindi nagpahayag ng parang gustong ituloy at hindi ituloy?
Parang lahat naman yata sila attorney. Kaya lang, kasama Dennis, tandaan din natin na hindi naman talaga judicial trial itong impeachment. Ito po ay political process. So hindi natin maiwasan yung mga political bias. Pero sana naman, iwasan din nila yung talagang halatang halata na may pinapanigang ka. Kasi at the end of the day, ikaw ang mag-judge din, ikaw ang maghuhukom, ikaw ang maghuhusga. Paano naman kung bias ka? Oo nga, no? Kasi political nga yan. Kung if we're going to talk about political numbers talaga yan, attorney. Yan nga po ang masaklap doon. Kasi bilangan lang ho talaga ito. Pag nakakuha ka ng 16, ay may conviction ho tayo. Pero pag hindi umabot ng 16, madidismiss ho ito eh. O lalong-lalo na, attorney, pagkatatawid sa 20th Congress. Alam na natin, ganon. Yan po. Mali. Ay, nako, sa forma po ng mga pananalita ngayon at saka mga interviews nila sa mga, actually, ang unang-una talaga dapat mag-convince sila as impeachment court. Tama, attorney? Tama po yun. At manumpa sila bilang mga senator judges. Kasi sila na po ang magpapasimula ng pagtanggap ng mga ebidensya at kailangan pong simulan ng proseso na yan agad-agad ayon sa sinasabi ng konstitusyon. Attorney, maraming salamat po. Pakibigyan ng paalala yung mga kababayan po natin nakikinig po sa radyo, nationwide, TV at saka social media. Go ahead. Okay, magbantay po tayo mga kababayan at kung may mga pagkilos, siguro kung may oras tayo, sumama tayo para talagang matutukan natin ito para maging patas sa lahat po. Hindi lamang doon sa mga nag-akusa, kundi pati na rin doon sa Vice Presidente na patunayan kung talagang wala siyang ginawang kasalanan, mapatunayan na malinis siya. At kung may kasalanan naman po, kailangan nating papanagutin sapagkat ito po ay tungkulin na ayon sa saligang batas. At pwede rin po kayo mag-subscribe doon sa CD Ducalo YouTube channel. Salamat po!